Dalawang huling na-retrieve na mga labi sa Gumuhong Gusali sa Angeles City. Tukoy na ang pagkakakilanlan. DILG Secretary John B. Cremulya pinapili si Senator Jinggoy Estrada kung susuko o magpapaaresto hinggil sa kinakaharap nitong plunder at graft cases sa Sandigan Bayan. 25 testigo laban kay Vice President Sara Duterte planong ipresenta ng House Prosecution Team sa paglilitis. Kampo ni Leyte 1st District Representative Romualdez pumalag sa alegasyong may kontrol umano sa national budget ang dating House Speaker. Investigasyon kaugnay ng mataas na singil sa Meralco itinutulak ng ilang grupo. At diwa ng pagtutulungan at pagdadamayan naranasan ng mga rescuers sa Gumuhong Gusali sa Pampanga. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, May 29, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Inaasahang magpapakita na sa mga susunod na araw ang may-ari at contractor ng Gumuhong Gusali sa Angeles City, Pampanga ayon sa lokal na pamahalaan. Ang detalye hatid ng ulat ni Ryan Lacanlale. Nakikipag-ugnayan na sa lokal na pamahalaan ng Angeles City, Pampanga ang may-ari ng Gumuhong itinatayong hotel na si Ernest Jackson Lim at contractor nito na si Joel Koo. Ayon kay Angeles City Mayor Carmelo John Lasatin II, nagpahayag ng kahandaan ng contractor at may-ari para suportahan ang isinasagawang investigasyon upang matukoy ang tunay na dahilan ng pagguho ng gusali. Matagal na natin pong hinahanap ang may-ari ng building at ang contractor. Sa ngayon, nakipag-ugnayan na po sila sa atin at nagpahayag po sila ng suporta para kung ano man kakailanganin natin mga dokumento, permits, reports, o ano man mga kaugnayan dito po sa trahedyang nangyari, makikipagtulungan po sila sa atin. Tiniyak naman ni Mayor Lasatin na magkakaroon ng transparency at accountability sa isinasagawang investigasyon. Base sa mga naunang ulat, sinasabing batay sa orihinal na plano hanggang 9 na palapag lamang ang itinatayong hotel. Subalit na diskubre sa kanilang permit na may itinatayo umanong swimming pool sa ika-10 palapag nito. Samantala, isang katawan ng biktima ang natagpuan kagabi ng mga rescuer sa ilalim ng Gumuhong Gusali. Bandang alas 10 kagabi nang kumpirmahin ng responders na nakita ang labi ng isa pang lalaki. Gamit ang jackhammer, sinubukan ng mga rescuer na ma-retrieve ang natagpuang katawan. Nauna nang ipinaliwanag ng Bureau of Fire Protection na bagaman nasa search, rescue at retrieval operation na, maingat pa rin nilang inilalabas ang labi ng mga biktima at sinisikap na ma-turn over ito ng maayos sa kanilang mga kaanak. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Upang matulungang makauwi sa kani-kanilang mga lugar at makapagsimula ng muli ang mga nakaligtas sa Gumuhong Gusali sa Angeles City, binigyan sila ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng cash assistance at pamasahe. Bukod dito, binibigyan rin sila ng food packs, hygiene kits at psychosocial intervention. Naghanda rin ang DSWD para sa kanila ng Sustainable Livelihood Program na layong tulungan sila na makapaghanap buhay kahit sa kanilang mga probinsya.
Nauna nang dumaing ang mga nakaligtas na manggagawa matapos nilang maiwan mula sa gumuhong gusali ang kanilang mga sinahod kaya't marami sa kanila ang walang perang panggastos at pauwi sa kanilang mga pamilya. Isinampa na ng Ombudsman ang kasong plunder at graft laban kay Senator Jinggoy Estrada at iba pang opisyal sa Sandigan Bayan. Kinuwestiyon naman ni Senator Estrada ang timing at bilis ng pagsasampa ng naturang mga kaso laban sa kanya. May ulat si Evan Alvarez. Plunder at 2 counts ng graft ang kinakaharap ngayon ni Senator Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, kaugnay ito ng natanggap ni Estrada na umano'y higit 573 million pesos kickback money mula sa DPWH Infrastructure Projects. Una nang pinabulaanan ng senador na naglagay siya ng anumang insertions sa national budget noong 2025. Ginamit nitong batayan ang ulat ng Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO. Ayon sa Ombudsman, kinikilala nila ang naturang ulat, ngunit hindi ito sapat na batayan para sabihing walang kinasangkutang anumang anomalya ang mambabatas. However, this certificate does not capture all stages of the budgetary process, wherein insertions may be made in a layered method. Giit pa ng anti-graft body, mabibigat ang mga hawak nilang ebidensya, gaya ng mga testimonya ng state witnesses na lalong nagpatibay sa kanilang aligasyon na nagkaroon ng illegal na insertions sa pambansang pondo. Samantala, kinuwestiyon naman ni Senator Estrada ang timing ng pag-usad ng mga kasong kinasasangkutan ng ilang miyembro ng majority bloc ng Senado simula nang nagpalit ng Senate leadership. Kamakailan, inihayag ni Ombudsman Crispin Remulla na bukod kay Estrada, inaasahan na rin ang pagsasampa ng kaso kay Senator Joel Villanueva sa loob ng ilang linggo. Habang mayroon pang ilang mambabatas mula sa mataas na kapulungan ng Kongreso ang laman rin ng kanilang investigasyon. I think that at least 3 more senators. So, Cheese, Villanueva, Estrada, may tatlo pa po. Merculeta. Marculeta, Oh, tapos meron pang 3 pa. may tatlo pa. Oh, Oh. 3, 4 pa. So, 7 po ang mawawala sa Senado. Ha? Wala akong kung majority minority. Pare-pareho lang sa akin yan. So, Ayon kay Estrada, gagamitin ng kaniyang kampo ang lahat ng legal remedies upang ipakita ang umano'y irregularidad sa naging proseso sa pagsasampa sa kanya ng kaso, maging ang mga umano'y ebidensyang hindi nabigyan ng sapat na timbang at konsiderasyon. Ito na ang ikatlong plunder case na isinampa kay Estrada sa Sandigan Bayan. Una ay noong 2001 dahil sa pagkakadawit nito sa wetting operation. Ikalawa naman ay noong 2014, bunsod ng pagkakasangkot sa pork barrel scam. At sa pagkakataong ito, 2026 ay dahil naman sa umano'y pagtanggap ng kickback kaugnay ng flood control scandal. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Planado ang putukan sa Senado noong May 13 at ang pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa noong May 14 ayon sa investigasyon ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Magkahiwalay man umano ang insidente, lumalabas na bahagi ito sa planong pagpapaalis kay Senator Bato sa Senado at may malaking papel si Senator Robin Hood Padilla dito ayon kay CIDG Director, Police Major General Robert Alexander Murico II. Hindi po yun incidental. It's not a mere hitch ride. It is plano, well-planned, well-coordinated, kasi yung may backup vehicle pa. Siya ba yung master? Mastermind na ba? By indispensable cooperation, ma'am. It will not happen without him. Tukoy na rin umano ng CIDG ang 6 na individual na sinasabing kasabwat ni Senator Padilla sa pagtakas kay Senator De La Rosa. Kabilang dito ang security officer ni Senator Padilla na dating opisyal ng Armed Forces of the Philippines. You can see her doon sa CCTV footage nung habang, I think even the press that assigned in the Senate
usually si Sir na kasama. And she's the one na may nakasuot ng bulletproof vest doon. She was a former AAP personnel. And yeah, but you know, the AAP, hindi ko but yung background niya lang, we are asking about the background. And foreign service officer po siya dati from the AAP. Ang employment niya, pumunta po sa Department of Foreign Affairs as a foreign service officer. Later on, naging security officer and staff ni Senator Robin Padilla. Kaugnay nito na irekomenda na ng CIDG sa Department of Justice ang pagsasampa ng kasong obstruction of justice laban sa 6 na individual. Mag-aapela ang mga abogado ni Senator Bato de la Rosa hinggil sa pagbawi sa lisensya at permit ng mga baril nito. Ayon kay Attorney Israelito Torion, hindi pa naman convicted sa anumang kaso ang senador. Wala rin anyang inilabas na kautusan ng anumang korte sa Pilipinas laban sa kanya. Naisilbi na ng Police Regional Office 11 ang Order of Revocation sa lisensya ng baril ni Senator de la Rosa. Ang Order of Revocation ay tinanggap ni Attorney Vicente Adrian Pajaro ng legal representative ni Senator de la Rosa na nagsabing tatalakayin niya ito sa kanyang kliyente. Iginiit ni Senator Robin Padilla na kailangang gamitin ang teknolohiya para magampanan pa rin ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang kanyang trabaho bilang senador. Narito ang ulat ni Jed Neresina. Dinipensahan ni Senator Robin Hood Padilla si Senator Ronald Bato de la Rosa at sinabing makatutulong sa kanyang paglilingkod sa taong bayan ang pagpayag sa pagboto at pagdalo sa sesyon online ng mga senador. Sa isang online post ni Senator Padilla, sinabi nito na hindi naman talaga nais ni Senator de la Rosa na hindi pumasok ng personal. Ngunit nahahadlangan aniya ito dahil sa pagkakaroon umano ng banta sa seguridad kung saan kapag lumabas siya ay maaari siyang arestuhin o bigla ang isakay sa eroplano at dalhin sa ibang bansa para ikulong ng International Criminal Court o ICC. Dagdag pa ni Senator Padilla na sa kasaysayan ng Senado si Senator Bato umano ay isa sa may pinakamagandang record sa attendance at dahil may banta umano sa seguridad ngayon ng kapwa niya senador. Iminumungkahi ni Senator Padilla na payagan itong magtrabaho at dumalo sa mga sesyon sa pamamagitan ng online o teleconferencing. Binibigyang diin ni Senator Padilla na hindi pa maituturing na kriminal si Senator de la Rosa dahil wala pang pinal na desisyon o hatol ang korte na nagpapatunay na nagkasala siya. Kaya't nanindigan si Senator Padilla na may karapatan pa rin si Senator Bato na gampanan ang kanyang tungkulin. Ngunit para kay Senator Francis Kiko Pangilinan na miyembro ng Senate Minority Bloc, hindi katanggap-tanggap ang mga argumentong nagtatanggol kay Senator Bato. Binigyang diin ni Senator Pangilinan na ang pagtatago at pag-iwas sa pag-aresto ay gawain ng isang lawbreaker at hindi ito dapat bigyan ng espesyal na konsiderasyon o ihambing sa naging sitwasyon ni dating senadora at ngayon ay Congresswoman Leila de Lima na sumunod naman aniya sa legal na proseso. Dahil dito, hindi basta maaaring payagan ang virtual attendance sa mga sesyon, lalo kung hindi ito pasok sa kasalukuyang rules ng institusyon. Sa ngayon nakabinbin at inaasahang matalakay sa susunod na sesyon ang mosyong amyendahan ang Senate Rules upang mapahintulutan ang online o virtual na pagdalo at pagboto ng mga senador sa sesyon. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala ang abogado ng mga biktima ng war on drugs na hindi hadlang para sa nakatakdang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Nobyembre kung sakaling maaresto at madadala na rin sa International Criminal Court si Senator Ronald Bato de la Rosa. May ulat si Dante Amento. Hindi dapat na mahadlangan at dapat na ituloy sa nakatakdang schedule ang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling maaresto at madala na sa International Criminal Court o ICC si Senator Ronald Bato de la Rosa.
Yan ang iginiit ni Attorney Gilbert Andres, isang ICC-listed counsel at legal representative ng mga biktima ng war on drugs. Ipinaliwanag ni Attorney Andres na base sa mga nakaraang practice ng International Criminal Court, magkakaroon ng hiwalay na kaso sakaling maaresto o sumuko ang senador. Bagamat hiwalay ang mga kaso, may opsyon ang prosekusyon na hilingin ang consolidation o pagsasama ng mga kaso ni na dating Pangulong Duterte at Senator De La Rosa. Pwedeng separate po kasi yung kaso. Naalala niyo po nung naaresto po at sinorender po si Mr. Duterte, nagkaroon po ng kasong the prosecutor versus Rodrigo Roa Duterte. Now let's say po naaresto po si Senator Bato de la Rosa at nasurrender po siya sa ICC under our Republic Act 9851. So magkakaroon po ng separate na case po, no, the prosecutor versus Ronald Bato de la Rosa. Gayunpaman, ang pinal na desisyon tungkol dito ay nakadepende sa trial chamber. Binigyang diin ni Attorney Andres na ang itinakdang simula ng paglilitis para kay former President Duterte sa darating na November 30 ay dapat manatili dahil pinahahalagahan ng korte ang efficiency, effectiveness at fair trial. Ang mabilis na proseso ay tinuturing na karapatan hindi lamang ng mga biktima kundi maging ng mga akusado upang maiwasan ang anumang hindi nararapat na pagkaantala o undue delay sa hustisya. So, pwede pong nakaseparate po sila, pwede po silang i-consolidate, ngunit naaayon po yan sa kung ano magiging motion ng prosecution at sa decision po ng chamber. Sa kabuuan, naniniwala ang legal team ng mga biktima na ang pag-usad ng kaso laban sa ibang opisyal ay hindi dapat maging dahilan upang maantala ang nakaplano ng trial roadmap para sa dating Pangulo. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakausap na ni Interior Secretary John Vic Remulla si Senator Jinggoy Estrada kasunod ng mga kasong inihain ng Ombudsman sa Sandigan Bayan laban dito. Ayon sa kalihim, binigyan niya ng dalawang opsyon ang mambabatas sakaling lumabas na ang arrest warrant laban dito. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez live. Evan, ano ba yung mga pwedeng gawin ni Senator Estrada kapag lumabas na yung warrant of arrest laban sa kanya? Aga-ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, pwedeng sumuko na lamang si Senator Jinggoy Estrada kaysa hintayin pa nito na maaresto ng mga otoridad. Formal ng kinasuhan sa Sandigan Bayan kahapon si Senator Jinggoy Estrada at iba pang dating opisyal ng DPWH ng plunder at 2 counts ng graft dahil sa umano'y pagtanggap ng kickback sa infrastructure projects at pagkakasangkot sa umano'y illegal na budget insertions. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, nakausap na niya ang mambabatas patungkol sa mga pupwedeng mangyari oras na makitaan ng Sandigan Bayan ng probable cause para maglabas ng warrant of arrest laban sa mga respondent. Ayon sa kalihim, maaaring sumuko na lamang sa Estrada o harapin ng pag-aresto ng mga otoridad laban sa kanya. Ayon umano kay Estrada, kailangan nitong sumailalim sa knee replacement surgery. Payo ng kalihim sa mambabatas, nasa Sandigan Bayan ang desisyon patungkol dito dahil ang mandato naman ng DILG ay iproseso ang ilalabas na warrant at dalhin ng mambabatas sa Sandigan Bayan para sa return of warrant. Una nang sinabi ni Estrada na gagamitin ng kanyang kampo ang lahat ng legal remedies kaugnay ng isinampang mga kaso laban sa kanya at ipagpapatuloy rin ng senador ang paghahanap ng katotohanan at pagtatanggol sa kanyang pangalan sa tamang forum at alinsunod sa batas. Aga hanggang ngayon, hinihintay natin kung kailan maglalabas ng warrant of arrest itong 2 dibisyon sa Sandigan Bayan na may hawak ng mga kaso ni Estrada. Kapag nailabas, itong warrant of arrest ay itatransmit ito sa law enforcement agencies upang i-implement ang pag-aresto laban dito kay Estrada at iba pang mga respondent sa kaso. Yan muna ang update mula dito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Evan Alvarez. Inihayag ni Lead Prosecutor Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro na nasa 25 testigo laban kay Vice President Sara Duterte ang plano nilang ipresenta sa impeachment trial. Sa Hulyo na posibleng mag-umpisa ang paglilitis. Alamin natin ang detalye mula kay Rosalie Coz live.
Rosalie, ano-anong articles of impeachment ang may pinakamaraming posibleng testigo laban kay Vice President Sara Duterte? Ella, nasa 25 testigo ang planong ipresenta ng House Prosecution Panel sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon ito kay Lead Public Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro. Pinakamaraming testigo ang ipepresenta ng House Prosecution Team sa articles of impeachment laban kay VP Duterte na maling paggamit ng confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman at panunuhol. Kabilang din sa 25 testigo ang self-confessed bagman ng Vice Presidente na si Ramil Madriaga at si dating Senador Antonio Trillanes IV. Well, for purposes of our submission during the pre-trial conference, yes, we have. And as to the number of witnesses which we intend to present during the trial, it is an average of 25 witnesses. No? But that is for the 4 articles already. Wala namang bilang na ibinigay kung ilan ang hostile witnesses na kinukonsiderang iharap sa paglilitis, pero ito ay ang mga opisyal na nagkaroon ng ugnayan sa tanggapan ni VP Duterte. Well, I cannot tell yet the exact number, but the least I can say is these are officials of DepEd and OVP who are aligned to the position of the respondent Vice President. Bilang bahagi naman ng mga paghahanda, nagsasagawa na ang House Prosecutors ng mock trial at workshop sa presentation of evidence. Samantala, para naman makatutok sa pagiging lead prosecutor, si Batangas 2nd District Representative Luistro nagkaroon ng kaunting adjustment sa House Prosecution Panel. Pangungunahan na ni Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Kid Flores ang pagpresenta ng mga ebidensya kaugnay ng aligasyong panunuhol laban kay VP Duterte. Samantalang sa maling paggamit naman ng confidential funds, tututok si Manila 3rd District Representative Joel Chua. Balik sa Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Huwag baluktutin ang katotohanan. Yan ang mariing pahayag ng kampo ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez matapos akusahan ang dating House Speaker na utak umano ng flood control scheme. Sa isang pahayag ng tagapagsalita ng kongresista na si Attorney Elaine Atienza, iginiit nitong hindi ginagawa ng iisang tao ang national budget. Hindi anya ito hawak ng iisang opisina lamang at lalong hindi ito kayang diktahan o kontrolin ng House Speaker. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, may paniniwala sa tanggapan ng Ombudsman na ang dating House Speaker umano ang pangunahing may pakana. At kung paiiralin niya ang command responsibility, may functional control ang liderato ng Kamara sa mga komite kasama na ang Committee on Appropriations. Muli namang ipinaliwanag ng kampo ni Representative Romualdez na dumaraan sa mahaba, masusi at multi-layered na proseso ang taunang pondo ng bansa. Dagdag pa ni Attorney Atienza, hindi suportado at hindi tugma sa mismong istruktura ng pamahalaan at aktwal na proseso ng national budget ang mga paratang kay Congressman Romualdez. Handa rin umano ang kongresistang tugunan ang lahat ng alegasyon sa akmang prosesong legal. Tukoy na ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng huling 2 labi na na-retrieve ng mga rescuers sa Ground Zero sa Angeles City. Umabot na sa 6 ang labi na na-recover sa Gumuhong Gusali. Mula sa Angeles City, may report si Ryan Lacanlale live. Ryan, ano ang pagkakakilanlan ng 2 huling nakuhang labi mula dyan sa Ground Zero? At meron pa bang hindi nakikilala sa mga casualty? Ella, mag-amang construction worker ang pang-5 at pang-6 na na-retrieve kahapon at kaninang madaling araw. Kinilala ang mga ito na sina Roberto Sabile, 51 anyos at Christian Sabile, 26 anyos, kapwa mula sa Camarines Sur. Sa labi ni Christian ang nakuha kahapon ng madaling araw, habang ang ama naman ito ang pinakahuling na extract kaninang pasado alas 12 ng madaling araw. Na-retrieve ang bangkay ng matandang Sabile na nakabalot pa ng kumot, indikasyong natutulog ito nang mangyari ang insidente. Magkalapit lamang ang lugar kung saan na-recover ang 2 sa Sector 1 o unang bahagi ng gusali.
dumating na rin sa Angeles City ang pamilya ng mag-ama. Nung pong unang na-extricate yung body ng fifth, no, kaagad itong na-identify ng kanilang mga pamilya. Nandito po sila sa ating mga tents, no, at nakasama na po nila yung mga. Nakatulong din ang pamilya sa pagtukoy ng kinaroroonan ng katawan ni Mang Roberto dahil nagbigay sila ng idea sa mga rescuer na posibleng magkalapit lamang ng pwesto ang mag-ama. Ayon sa mga otoridad, wala sa unang opisyal na listahan na ibinigay sa kanila ang pangalan ng mag-ama. Sa ngayon, humigit kumulang 14 pang individual ang pinaghahanap ng mga otoridad. Patuloy pa rin sinusuyod ng mga rescuer ang lugar upang matiyak kung may iba pang biktimang malapit sa lugar kung saan na-recover ang mag-ama. Sa ngayon, ay yung pang-apat sa 6 na na-recover na lamang ang hindi pa natutukoy ang pagkakakilanlan. Samantalang yung ibang mga na-recover na labi ay nasa kanilang mga pamilya na. Diyan muna ang latest mula dito sa Angeles City. Balik sa'yo. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Asahan ang pagbaba ng airfare sa unang 2 linggo ng Hunyo. Ito ay dahil sa pagbaba ng ipapataw na fuel surcharge para sa mga air traveler mula sa June 1 hanggang June 15. Batay sa anunsyo ng Civil Aeronautic Board, mula sa dating level 15, ibinaba ito sa level 13, bunsod ng pagbaba ng presyo ng jet fuel. Sa ilalim ng level 13, magbabayad ang mga pasahero ng mula 423 pesos hanggang 1,237 pesos para sa domestic flights, habang halos 1,400 pesos hanggang higit 10,000 pesos naman para sa international flights. Mula sa nakaraang isang buwan na adjustment sa fuel surcharge, pansamantala itong pinaikli ng CAB sa 15 days, bunsod ng pabago-bagong galaw sa presyo ng jet fuel sa international market. Iginiit ng Land Transportation Office na may basehan ng patuloy na paniningil nito ng 169 pesos na computer fee sa vehicle registration. Ito ang naging tugon ng ahensya sa reklamo ng Coalition 169 na hindi umano aprobado ng National Economic and Development Authority o NEDA ang naturang fee. Tinayak naman ng ahensya na bukas ito sa pag-usap upang liwanagin ang naturang issue sa gitna ng mga reklamong inihain sa Ombudsman. The basis for the continuance of this computer fees is number one, it is under a BOO agreement or contract itong if I may say, si Stradcom, no? So on the basis of that agreement and on the basis of the secretary level approved phase-out agreement, nagko-continue mag-exist dito si LTO-IT or si Stradcom. So as far as we are concerned, may legal basis yung existence niya. Well, isa lang din yung masasabi ko dyan, no? Itong the extension at least granted to them, wala rin mga NEDA approval yon. So, but anyway, we cannot correct something that is wrong with another wrong. So that is for the courts to decide kung ano yung talagang kalalabasan nun. Itinaas ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang red at yellow alert sa Visayas Grid ngayong araw. Batay sa huling abiso ng grid operator, 1 oras na isa sa ilalim sa red alert ang Visayas Grid simula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Habang naka-yellow alert naman ito simula alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi at mula alas 7 hanggang alas 10 ng gabi. Dahil ito ay nasa 20 megawatts lamang na reserbang supply ng kuryente sa Visayas Grid, bunsod ng mataas na demand ng kuryente na halos dikit sa available capacity ng grid. Sa kasalukuyan, 11 planta ng kuryente ang bagsak, habang 15 naman ang nag-ooperate sa mas mababang kapasidad. Nauna nang sinabi ng NGCP na kapag red alert, malaki ang posibilidad na magpatupad ng rotational power interruption. Kasabay nito, tiniyak ng NGCP na nananatiling nasa normal na kondisyon ang operasyon ng Luzon at Mindanao Grid. Sisimulan na ng Department of Education sa June 1 ang kanilang nationwide Oplan Balik Eskwela program.
Ito ay bilang paghahanda sa school year 2026 to 2027 na magsisimula sa darating na June 8. Layunin ng programa na masigurong magiging ligtas, maayos at walang aberya ang pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral. Kaugnay nito, isang command center ang bubuksan kung saan maaaring makipag-ugnayan ang mga kababayan nating may katanungan hinggil sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante. Kabilang na dito ang issue sa enrollment, transfer ng school, requirements at iba pang mga concern. Magtatapos ang Oplan Balik Eskwela sa June 11. Lumabas sa Pilot Literacy Assessment ng Department of Education o DepEd na nasa 87% o katumbas ng 1.3 million na grade 11 learners ang hindi pa kayang magbasa na mag-isa o kinakailangan pang gabayan palagi ng guro, magulang o ibang tao. Kaya naman nais ng House Committee on Basic Education na matugunan na ang pangunahing problema sa reading comprehension ng mga mag-aaral. May report si Rosa Licos. Nananatiling bagsak ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Yan ang ipinapakita sa ulat ng Department of Education na isinumite sa Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2 sa pagdinig ng House Committee on Basic Education. Lumabas sa March 2026 pilot run na Senior High School Literacy Assessment ng DepEd sa 1.4 million na mga mag-aaral sa grade 11. 12.58% lang ang maituturing na independent readers. Samantalang ang nalalabing malaking bahagi o halos 1.3 million ay mga tinatawag na instructional at frustration readers. Frustration readers ay mga hirap magbasa at umunawa, samantalang instructional readers naman ay ang mga nakakabasa pero kailangan pa ng gabay. Karaniwang nasa 16 to 17 years old ang mga mag-aaral sa grade 11. Only 12% of learners in the 11th grade level are independent learners or readers that are fully able to comprehend and understand as expected from their grade level what the outcomes or the information is supposed to be. Ayon kay House Committee on Basic Education Chairperson at Pasig City Representative Roman Romulo, dapat matugunan ng DepEd ang suliraning ito sa pamamagitan ng curriculum. Higit anya ito sa usapin ng pagbabago sa instructional time o inaasahang pagpapatupad ng 3-term school calendar para sa 2026 at 2027. Yung curriculum ba nila, whether 3 semesters o 4 quarters, kailangan matugunan na nila yung issue of quality education, yung reading comprehension. Kasi yun talaga yung issue eh. Si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino naman, iginiit na katunayan nito ng pagpalya ng K-12 program. Systemic yung problema. No? Hindi pwedeng sabihin isang factor lamang ito, kundi yung buong sistema mismo at yung mga incentives at all levels from the individual, from the teacher level to the school level hanggang sa buong sistema, yun ang lumikha ng ganitong sitwasyon. No? Na basically, para magtuloy-tuloy, ang takbo ng sistema kailangang ipasa. No? Yun ang nangyayari. Pero nga, ang resulta ay kalakhan ng mga gumagraduate ay wala nung competencies na kinakailangan ng isang senior high school graduate. Ayon sa tagapanguna ng House Committee on Basic Education, panahon na para sa DepEd na magsagawa ng masusing pag-aaral at internal na pag-uusap upang matugunan ang pangunahing suliranin sa reading comprehension. Nakita naman natin karamihan ng suggestions ay nanggaling from policymakers, third parties. So siguro, it is time for DepEd to be the ones to tell us. We appreciate po namin lahat ng ginagawa niyo at suggestion ninyo. Pero hindi kaya ng DepEd ma-implement lahat yan. Ang kaya ng DepEd para malutas natin itong problema sa functional literacy, ito ang gagawin ng DepEd. Yun ang kailangan natin marinig. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ngayong araw, matatapos ang 4 na araw na state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan at inaasahang harap ang Pangulo sa media bago ito tumulak pabalik ng Pilipinas.
Alamin natin ang mga naging highlights sa state visit ni Pangulong Marcos Jr. sa Japan sa ulat ni Danny Ticzon. Nagbigay ng kanyang makasaysayang talumpati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa harap ng National Diet ng Japan nitong Huwebes, May 28. Ang pagtatalumpati ng Pangulo ay isang eksklusibong pagkakataon na ibinibigay lamang sa mga piling foreign leaders kaya't sumisimbolo ito sa malalim na relasyon ng Pilipinas at Japan. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ng Pangulo ang 10 taon ng anibersaryo ng makamit ng Pilipinas ang Arbitral Award kaugnay ng posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea o South China Sea noong 2016. In July of this year, we marked the 10th anniversary of the Arbitral Award on the South China Sea, which embodies the Philippines' determination to resolve disputes through peaceful means and mechanisms that are provided under international law. We recognize Japan's contributions to international peace, and we value our growing strategic partnership that reflects not only common interests, but common principles as well. Ipinunto rin ng Pangulo na ang Pilipinas at Japan bilang mga prominenteng tagapagsulong ng demokrasya ay naninindigan bilang pangunahing tagapagsulong ng malaya, bukas at rules-based maritime order o kaayusan sa rehiyon sa ilalim ng international law na hindi gumagamit ng dahas. As maritime democracies, the Philippines and Japan are committed to strengthening maritime security and ensuring that our seas remain open, secure, and governed by rules, not by force. The Philippines remains at the forefront of upholding a rules-based maritime order. Nagbalik tanaw rin ng Pangulo sa panahon ng pagkakasundo ng Japan at Pilipinas. 70 taon na ang nakalipas na ngayon ay tinatamasa ng parehong bansa at lalo pang naging malalim ang ugnayan at pagkakaibigan. Destiny has made us neighbors. We made peace with the past. From reparations to aid, we have built a robust economic relationship, intensified by the Philippines-Japan Economic Partnership Agreement, the Philippines' first free trade agreement. Today, Japan stands as the Philippines' leading source of investments. This strong economic foundation has matured into a relationship anchored in mutual trust. Samantala sa joint press conference ni na Pangulong Marcos at Japan Prime Minister Sanai Takaichi, kasunod ng kanilang bilateral talks kagabi, nagkasundo ang dalawang leader na isulong ang dalawang mahalagang paksa, ang pagpapalakas ng bilateral relations kasama ang malinaw na pagtukoy sa maritime borders at ang pagkakasundo kaugnay ng General Security of Military Information Agreement o GSOMIA. Ngayong araw ng Biyernes magtatapos ang 4 na araw na state visit ng Pangulo. Inaasahan namang haharapin niya ang mga kawani ng media bago ito tumulak pabalik sa Pilipinas. Danny Ticzon, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ang Japan ang pinakamalaking partner ng Pilipinas pagdating sa pagtatayo ng mga tulay, rail system at iba pang infrastruktura ayon kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. Tinawag na life-changing ng kalihim ang mga proyektong pinagtutulungan ng Japan at ng Pilipinas. Binigyang diin naman ni Secretary Dizon na mas mapagtitibay pa ng state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ugnayan ng Pilipinas sa Japan. Malaking bahagi ng mga proyektong pang-infrastruktura sa bansa gaya ng North-South Commuter Railway Project at Metro Manila Subway Project ay pinopondohan ng Japan sa pamamagitan ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Ang Japan ang pinakamalaking infrastructure partner ng Pilipinas. Siya ang pinakamalaki. At ang mga ginagawa niyang proyekto kasama natin, talagang ito yung mga, kumbaga, life-changing para sa mga kababayan natin. Ibinida ng Department of Transportation na DOTR na lumikha ng 31,000 na trabaho ang big-ticket projects ng gobyerno na North-South Commuter Railway Project
at Metro Manila Subway Project. Higit 10,000 manggagawa ay nagtatrabaho para sa Metro Manila Subway Project habang higit 20,000 naman ang para sa North-South Commuter Railway Project. Ang NSCR ang linya ng tren na bibiyahe mula Clark, Pampanga hanggang Calamba, Laguna. Habang ang MMSP naman ang kauna-unahang subway na planong maitayo sa Pilipinas. Itinutulak ng ilang energy groups ang investigasyon kaugnay ng mataas na singil sa kuryente ng Manila Electric Company o Meralco. Ito ay sa gitna ng bill shock na nararanasan ng mga consumer, kasabay ng pagpasok ng tag-init. Alamin natin ang detalye sa report ni Asher Kadapan Jr. Live. Asher, ano yung nakikitang hakbang ng mga energy group para sa madaliang pagpapababa ng singil sa kuryente ng Meralco? Aga tanggalin ang ilang singil sa kuryente ng Manila Electric Company o Meralco. Ito ang nakikitang solusyon at panawagan ni Akbayan Representative o Akbayan Party List Representative Chel Jokno kasama ang iba pang mga labor at renewable energy groups sa gitna ng paglobo ng bill ng kuryente ng ilang mga consumer. Nagtipon-tipon ang ilang grupo mula sa sektor ng mga manggagawa at renewable energy upang itulak ang pag-iimbestiga sa mga sinisigil ng Meralco sa mga consumer. Sa gitna ito ng bill shock o paglobo ng mga singil sa kuryente ng Meralco simula ng Abril. Ayon sa representante ng Small Entrepreneur for Livelihood Development Association o SELDA na si Giovanni Apostol, hindi biro ang epekto nito sa kanilang sektor. Anya, mula sa nasa 1,000 pesos kada buwan na electricity bill noon, ngayon ay mahigit doble na ito na umaabot na ng 2,300 pesos. Malaking dagok po sa aming mga maliliit na manininda ang patuloy at biglaang pagtaas ng ating singil sa kuryente. Ang maliit po naming kinikita sa araw-araw na dapat sana ay pambili ng bigas at iba pang mga pangunahing pangangailangan sa araw-araw ay halos napupunta po sa sobra-sobrang singil sa ilaw at tubig, partikular na po sa ilaw. Binigyan din naman ni Joshua Mata, Secretary General ng Sentro ng Nagkakaisang Progresibong Manggagawa o Sentro, ang pagrerepaso sa Electric Power Industry Reform Act of 2001 o ang EPIRA Law. Ito anya ang dapat na tumiyak ng pagbaba ng singil sa kuryente at secured na power supply at may kompetisyon. Ngunit sinabi nito na bigo ang EPIRA na ibigay ang mga ito sa mga mamamayan. Di ba minsan ang pakiramdam natin parang nagtatrabaho na lang tayo para sa Meralco. ganun yung dating sa marami sa atin. But here's the thing. Narinig natin na kumita ang Meralco by more than 50 billion last year. And this first quarter, kumita siya ng 11 billion. And this despite the fact na pare-pareho tayo nagsasuffer. Now, imagine niyo yung injustice na yan. Paliwanag naman ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno, dapat suriing mabuti ang mga sinisingil ng Meralco. Pangunahin na dito ang generation charges, transmission charges, system loss charges, universal charges, lifeline charges at iba pa. Bagaman nilinaw ng kongresista na hindi ito tuto sa lifeline subsidy charges, ang isyuan niya dito ay kung sino ang sasagot sa mga gastusing ito. Inihain namin ang House Resolution number 995 kasama ang ating mga kapwa kinatawan sa Akbayan Party List na sina Representatives Percival Sendanya at Dada Kiram Ismula at Dinagat Highlands Representative Kakabag-Aw para imbestigahan ang epekto ng electricity subsidies at iba pang bayarin na ipinapasa ng electric companies gaya ng Meralco sa buwanang bill ng mga consumers. Nauna nang sinabi ng Meralco na maliit lang ang kanilang nakukuha sa kabuuang bill ng kuryente. Ngunit tugon ni Congressman Jokno na bagaman maaaring may legal na basehan ito, kinikwestiyon nito kung ito ay makatarungan lalo sa gitna ng nararanasang krisis. Aga nakipag-ugnayan na rin tayo sa Meralco kaugnay ng issue na ito, ngunit wala pa rin ibinibigay na tugon dito ang naturang power distributor. Yan ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga.
Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Nagsampa ng reklamo sa Department of Justice o DOJ ang Bureau of Customs kaugnay ng libo-libong balikbayan boxes na inabandona ng isang freight forwarding company. Sa tala ng BOC, umaabot sa 43,000 na balikbayan boxes ang pinabayaang nagsampa ng reklamo sa Department of Justice ang Bureau of Customs kaugnay ng libo-libong balikbayan boxes na inabandona ng isang freight forwarding company. Sa tala ng BOC, umaabot sa 43,000 na balikbayan boxes ang pinabayaan. Ang detalye hatid ni Dante Amento live. Dante, may impormasyon na ba ang BOC kung bakit inabandona yung mga balikbayan boxes? Magandang tanghali, Ella. Meron na. At dahil nga dyan ay nagsampa kanina ng reklamong kriminal ang Bureau of Customs o BOC laban sa Makati Express Cargo Inc. kasama ang mga opisyal at tauhan nito. Ang hakbang na ito ay bunsod ng umano'y pag-abandona ng kumpanya sa libu-libong balikbayan box na para sana sa mga pamilya ng mga overseas Filipino workers sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Patay sa record ng BOC, umaabot sa 36,826 na bayan box na lula ng 117 na 40-footer containers ang idineklarang abandoned pabor sa gobyerno. Ang mga kargamentong ito ay dumating sa Manila International Container Port, Port of Cebu at Port of Davao sa pagitan ng taong 2024 at hanggang 2025. Ngunit hindi iprenoseso o kinuha ng Makati Express Cargo. Noong Enero 22, 2026, binawi na ng BOC ang registration ng kumpanya matapos itong mabigong sumunod sa mga kautusan at hindi makapagbigay ng sapat na katwiran sa kanilang mga pagkukulang. Nahaharap ang kumpanya sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Lumabas din sa investigasyon na ang kumpanya ay nagbigay ng maling impormasyon sa kanilang record, hindi naghayag ng kanilang mga foreign consolidator at patuloy na tumanggap ng mga padala kahit hindi na operational ang kanilang mga rehistradong bodega. Sa ngayon, Ella, ay patuloy ang BOC sa paghahatid ng mga inabandonang balikbayan box sa mga tunay na mga may-ari nito. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Iniulat ng Philippine Statistics Authority na nananatiling nangunguna ang ischemic heart disease sa mga nangungunang cause of death sa Pilipinas para sa taong 2025. Ang ischemic heart disease ay isang uri ng sakit sa puso kung saan apektado ang pagdaloy ng dugo at oxygen sa iba pang parte ng katawan ng isang tao. Batay sa ulat ng PSA, 19.7% ng cause of death sa Pilipinas ay dahil sa ischemic heart disease o katumbas ng 111,896 na mga kaso. Samantala, pumapangalawa naman ang neoplasm sa cause of death sa bansa habang ikatlo naman ang cerebrovascular disease. Pinaghahandaan na ng Philippine Military Academy o PMA ang mas malaking populasyon ng mga kadete sa mga susunod na taon sa pamamagitan ng pagpapalakas ng ICT infrastructure ng akademya. Ang detalye hatid ni Grace Doctulero live. Grace, ano-ano ang mga sistema ang pinagtutuunan ng PMA para sa nakaplanong paglawak ng akademya? Yes, Ella, kabilang nga sa mga pinaghahandaan ng Philippine Military Academy ang pag-upgrade ng mga technology systems sa loob ng campus habang target nitong mapalaki ang populasyon ng mga kadete pagsapit ng 2040. Isinagawa ng PMA ang 2 araw na technical consultation kasama ang mga kinatawan ng isang technology firm upang suriin ang kasalukuyang ICT facilities ng akademya. Tinutukan sa pagpupulong ang mga posibleng pagpapalakas sa CCTV systems, communication lines, internet connectivity, biometric systems, network services, at information security. Layunin din ng hakbang na ito na ang
masiguro ang mas maayos na seguridad, konektibidad at learning environment para sa mga kadete, habang pinaghahandaan ang pagdami ng Cadet Corps of the Armed Forces of the Philippines. Target ng PMA na umabot sa hindi bababa sa 2,000 kadete ang populasyon nito pagsapit ng taong 2040. Sa ngayon, Ella, patuloy ang pag-aaral ng akademya sa kailangang improvement sa mga digital at security systems bilang bahagi ng matagalang paglawak nito. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Palalawakin pa ng pamahalaang lungsod ng Davao ang operasyon ng mga DC bus matapos aprubahan ang pagbili ng karagdagang mga electric bus. Samantala, sinimulan na rin ng General Trias City sa Cavite ang paggamit ng e-bus bilang bahagi ng modernisasyon ng pampublikong transportasyon. May report si Resty Gosmo. Kinumpirma ng City Information Office o CIO na bibili ang pamahalaang lungsod ng Davao ng 20 pang electric bus para madagdagan ang kasalukuyang fleet ng mga DC bus. Ayon sa CIO, inatas ni Davao City Mayor Sebastian Duterte ang pagkuha ng mga karagdagang e-bus na magpapataas sa kabuuang bilang ng mga umaandar na DC bus sa lungsod sa 30 unit. Kasalukuyan ng isinasagawa ng pamahalaang lungsod ang procurement process, kabilang ang paglalagay ng mga charging station, depot facilities at mga garaheng paglalagyan ng mga bus. Inaasahan namang darating ang mga bagong electric bus bago matapos ang taong 2026. Ayon sa pamahalaang lungsod, bahagi ito ng kanilang layunin na mas mapaunlad pa ang public transportation system at makapagbigay ng mas ligtas, maaasahan at komportabling biyahe para sa mga Davaoenyo. Bago pa man ito, formal nang sinimula ng General Trias City ang operasyon ng electric bus line ng Perhoda Transport Cooperative matapos ilunsad ang charging station nito sa Barangay San Francisco. Layunin din ng programa na makatulong sa mga PUB driver, operator at commuter sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo. Ayon kay General Trias City Mayor Luis Ferrer Deport, malaking ginhawa para sa mga tsuper at pasahero ang paglulunsad ng e-bus dahil nananatiling walang dagdag pasahe sa kabila ng paggamit ng mga bagong sasakyan. Resty Gosmo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagkasundo na ang mga negosyador ng Estados Unidos at Iran na pahabain ang kanilang ceasefire at luwagan ang mga ipinapatupad na limitasyon sa paglalayag sa Strait of Hormuz. Ngunit hindi pa masasabing pinal na ang kasunduan dahil hindi pa umano ito aprobado ni US President Donald Trump. Sa naturang kasunduan, planong palawigin hanggang 60 araw ang tigil putukan at pahihintulutang makapaglayag ang mga barko sa strategic waterway habang patuloy pa rin ang negosasyon hinggil sa mga mabibigay na issue ng dalawang gaya ng nuclear program ng Iran. Inirekomenda ng World Health Organization na bigyang prioridad ang 3 experimental treatments laban sa Bundibugyo strain ng Ebola sa gitna ng patuloy na pagkalat ng sakit sa Democratic Republic of the Congo at Uganda. Wala pa ring aprobadong bakuna o lunas para sa nasabing uri ng Ebola. Kaya pinag-aaralan ng WHO ang mga posibleng bakuna at gamot sa pamamagitan ng clinical trials. Kabilang sa mga pinaka-maaasahang bakuna ang RVSB Bundibugyo at Shadox1 Bundibugyo, habang nililimitahan muna ang paggamit ng bakunang Ervebo sa mga research setting dahil hindi pa tiyak ang effectivity nito laban sa naturang virus. Dahil dito, pinaiigting ng WHO at mga health authorities ang paghahanap ng mabisang lunas upang mapigilan ang mas malawak na pagkalat ng sakit. Habang nagpapatuloy ang retrieval operation sa nangyaring pagguho ng 9 na palapag na gusali sa Angeles City, Pampanga, hindi lamang mga rescuer ang patuloy na kumitilo sa Ground Zero. Iba't ibang sektor at volunteers na rin ang nagkakaisa upang magbigay suporta at tulong
para sa kapakanan ng mga responders na ilang araw nang naka-duty sa lugar. Narito ang ulat ni Joshua Antonio. Ikalimang araw na nagpapatuloy na search, rescue at retrieval operation sa collapsed 9-story building sa Angeles City, Pampanga sa pangunguna ng Bureau of Fire Protection o BFP kasama ang iba't ibang rescue groups at response agencies. Sa gitna ng mabigat at delikadong operasyon, kapansin-pansin ang walang humpay na pagsisikap ng mga technical rescuers upang maabot at ma-retrieve ang mga natrap sa ilalim ng mga guho. Patuloy ang maingat na operasyon gamit ang specialized equipment habang sinusunod ang masusing assessment para matiyak ang kaligtasan ng mga responders na nasa ground zero. Samantala, bukod sa mga rescue personnel, iba't ibang individual at pribadong sektor na rin ang nagtutungo sa lugar upang magbigay suporta para sa pangangailangan ng responders. Kabilang sa kanilang ibinibigay ang ready-to-eat meals, inumin at iba pang assistance para sa mga rescuers at personnel na halos walang tigil sa operasyon. Kabilang sa mga naghatid ng tulong ang Members Church of God International o MCGI na nagdala ng pagkain hindi lamang para sa mga rescuer kundi maging sa mga media personnel na naka-duty rin sa lugar. Ay talagang saludo po tayo sa mga rescuer. Pag inano po nila yung sarili nila kahit na delikado po yung sitwasyon. Saludo po tayo, salamat sa Diyos at nandyan po kayo. Yung nag-udyok po, siyempre po para makagawa po sa kanila ng mabuti po, makatulong po, lalo na po sa ganitong sitwasyon, makatulong po tayo para man lang kahit sa maliit na paraan, makabahagi man lang tayo, makatulong sa kanila, makagawa tayo ng mabuti sa kanila. Mayroon ding isang Korean businessman na voluntaryong tumutulong sa mga rescuer at police na nakadeploy sa Ground Zero. Malapit lamang sa lugar ng insidente ang naturang Korean restaurant na patuloy na nagbibigay ng pagkain, inuming tubig at pansamantalang pahingahan para sa mga responder na nagsasagawa ng operasyon at seguridad sa lugar. Sa gitna ng trahedya at panganib sa Ground Zero, muling naipapakita ang diwa ng bayanihan kung saan hindi lamang mga rescuer ang lumalaban upang may pagpatuloy ang operasyon, kundi maging ang mga ordinaryong mamamayan at sektor na handang tumulong para sa kapakanan ng mga nasa unahan ng sakuna. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Efeso, Kapitulo 6, versikulo 6 na nagsasabi, hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, hindi bagkus gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at Happy Weekend!